Kinilabutan ako doon. Grabe, hindi na kami pwedeng magtagal dito. May umiik. Nanunugod. Ate, tara na. Uwi na kami, guys. Labas na kami dito. Tara na, nangangatog ng tuhod ko. Nanunugod eh. Ang taas ng kilabot ko dito. I have ghostly power. Ang ahas na may sungay ay kilala sa tawag na Cerastes cerastes o Saharan Horned Viper or the Desert Horned Viper. Ito din ay isang makamandag na species na may sukat at haba na 30 to 60 cm or 12 to 24 inches at mas malaki ang mga babaeng horned snake kumpara sa mga lalaki ng horned snake. Ngunit sa kabilang banda, ayon sa sabi-sabi, ang ganitong uri ng species ay karaniwang alaga ng kung anong elemento, na kung minsan sila daw ang mga tagapagbantay sa mga lugar na hindi dapat ginagambala, sapagkat ang ganitong uri ng ahas na may sungay ay kilala sa tawag na devil snake o demon snake. Meron daw silang nakitang isang ahas. Pero yung ahas po na yun ay kakaiba. Oh, batong malaki daw. Ito ang kapaligiran na aming nilalakaran. Ayan. O, diba? Napakaganda. Napaka peaceful. Sa pagkakataong ito, naghanap na nga ako ng pwede naming daanan para matuntun namin agad yung direksyon na sinasabi sa amin ng aming mga nakausap. Palagay ko malapit na kami dun sa puno na sinasabi. Ayan na, dun kami nang galing, guys. Dun kami nang galing. So, ayan. Kaya sa tingin ko, malapit na kami. Pero sana lang yung madadaanan natin, no? Kaya nating mapasok. Ha? Hindi yan. Balik rin natin t-shirt natin. Anong sabi? Pag daw naliligaw? Ayun, guys. Totoo ba yun? Naniniwala ba kayo doon na pag naligaw kayo sa ganitong klaseng lugar, balik rin daw yung damit? Kasi yun ang sabi-sabi no? Yan. Sana. Teka, kukuha tayo ng stick. Para pang ano lang ba natin? Bugaw natin sa dadaanan natin. Kumuha ako ng pat-pat, guys. Ito na yung pinakamatabang pat-pat. Dito yata eh. Ito lang naman yung parang may pinakadaan eh. At literal ngang nawala na kami sa aming direksyon at tila ba hindi na namin mahanap ito. Ano, ready ka na pumasok? Kinikilabutan ako sa pwede nating makasalamuhang ahas. Pero, sige. Kumuha ka ng stick mo. Grabe, parang papasok na tayo sa Encantadia. Charis. Ayan, medyo ibugaw-bugawin natin yung daanan natin. Oo, palagay ko ito na yun eh. Kaya, ito ba yun? Hindi ako sure. Hindi ako sure dito ah. Ito ba yun o sa kabila? Parang sarado eh. Pero teka lang. Ayan guys, tignan nyo. Ganito kasukal yung dinadaanan namin. Matuntun lang namin yung... Oo nga no. May barbwire na siya. May sideline bar na siya. Oo. Ay, sideline bar. Ang tawag? Ibig sabihin, hindi na pwedeng pumasok dyan. Hindi naman. Diyan ba? Para ilo tayo. Ayon sa kwento sa amin bago kami pumunta dito, may pangyayari na daw pala dito sa gubat na to na nailigaw sila at kahit na anong ikot nila dito,
sa mismong puno daw sila ng sampalok bumabalik. Ay, talaga? Try natin. Tara, teka lang guys Nakakaligaw pala dito. Saan ba? Ayan guys, medyo at kami talagang literal na naliligaw na ata. So, yun ang hinahanap nga namin ngayon ni Aya. Pero Aya, hindi ka ba natatakot na baka maghaya tayo sa iba na maligaw? Hindi ako natatakot sa ganun, pero natatakot ako sa mga ahas. Ahas, o yun nga. Dahil sabi nga nila may ahas daw dito na may sungay. At ang kwento, Yan. ganyan yung buntot niya, ano tawag mo, parang So, ayan na nga guys, hindi namin matagpuan yung daanan. Kasi medyo, ayan, kung nakikita nyo naman sa video na ang lalaki ng mga puno. Tsaka yung natuntun kasi naming daanan doon, may barbed wire na. Kumbaga, nahati na. Hindi kaya ito? Ito, pababa. At sa wakas ay amin din nakita Ay, oo. ang daanan papunta sa hanap naming puno ng sampalok na may malaking bato. Ayun, may daanan oh. Pero di tayo sure ha. Ayan guys, mayroon kaming na daanan. Pero hindi pa rin namin sure ha kung dito na yun. And hoping na matuntun na nga namin. Pero parang may natatanaw akong puno ng sampalok. Hindi ba yan siya? Pag may malaking bato, yun po kasi yung palatandaan eh. Ayan o. Tingnan nyo guys, oh, kami lang dito. Ni Mau de Exis. Ayan o. Kami kawayan. Kaya itong lugar na to, hindi talaga pwedeng ma-explore natin ng gabi, no? Kasi ang nakakatakot dito, yung mga ahas talaga. Yan. Sana yun na. Grabe. Oops. Ay. Ito, oh, may puno ng sampalok. Ayun, dito sa madadaanan, ang daming mga nakalaglag na mga sanga-sanga na puno ng kawayan. Kaya medyo iyak lang talaga dahil itong kawayan ay may mga tinitid. Sinisigurado na nga namin ang aming daanan papunta sa puno ng sampalok. Ay, bakit ganun? Basta na yung puno ng ano? May puno ng sampalok pero bakit wala na yung... Ay, ayun! Ayun o. Ayun o. Kasi ito sampalok to pero ayun o, may malaking bato. Ito guys, oh. Ayan guys, parang wini-welcome kami ng ibon. Kaya nga. May Umiikot nakita siya. kami ditong puno ng sampalok guys. Ito oh. Taas. Ayan, puno na rin to ng sampalok. Pero walang bato. Ang sabi sa amin, may bato. Pero ayun, Aya oh. Ayun o. May nakikita ako may bato. Ayun, ayun, tara. Ayun, nakita na namin guys. Grabe. May malaking bato nga. Sampalok yun, yung nasa tapat niya. Oo. Pero buti no. Buti ano tawag ito. Buti na lang guys, Hindi madamo. yung dadaanan namin. Pero syempre, kailangan pa rin nating ano yung daan natin. Nakang stick, dumampot ka na. Ayan na guys, oh. Meron nga malaking bato. Ayan, dito sa ilalim ng puno ng sampalok. Ayan. So guys,
itong ang story dito ng nakausap namin. Ang target niya daw talaga dito is kumuha ng igagamot. Parang inutusan daw siyang kumuha ng dahon na pwedeng panggamot. Yun. Tapos, bigla daw niyang nakita yung sinasabi niyang kakaibang nilalang na yun. Ahas daw. Na may ganito kalaking, yan, ganyan kataba na katawan dito sa braso ko. Ganyan. At ang nakita niya, may sungay. Yan na, may sungay. Na kulay itim. Okay? Yan po yung description na binigay sa atin nung nakausap natin. Dito daw, sa puno ng sampalok na to. At kung makikita nyo, meron po akong nakitang butas dito. Ayan, iilawan natin. Medyo, ayan guys, oh. 'Di ba? Nakakapagtaka. At kumbaga, 'di ba parang sobrang nakakatakot din eh. Kasi hindi natin alam kung anong meron diyan sa loob na 'yan ng butas na 'yan. Ayan oh. Parang nakakaanong lumapit talaga. Alam mo guys, kinikilabutan ako. Ay, may itlog. May manok. Ate, may mga patay na manok. Hala. Ayan oh. Halika, dali. Naku. Kinilabutan ako. Ayan guys, oh, may patay na manok, may itlog, ang dami. Ibig sabihin, kumpirmado may ahas dito. Parang ayoko nang magtagal dito. Kinikilabutan ako. Hala, grabe ang taas ng kilabot ko. Ate, delikado dito. Ang daming itlog ng ahas. Ang daming ahas? Oo, ang dami pang manok. Ano nga sabi ito ka ahas? Oo, ilawan mo. Nakakakilabot kang lumapit ah. Ala guys, legit nga. Tignan mo. Mahaba yan ni itlog ng asens, may mga manok na patay. Parang nakabalot naman. Diyan niya nga. Magtataka ka ba't hindi basag-basag? Tapos may mga manok na patay. Nakita mo? Ang lalaking manok. Ayan guys, yun na nga, uulitin ko. Ayan, medyo kinabahan talaga ako ah. Ito kasi makita yung ahas na. Ayan, medyo lalayo tayo sa butas. Ganito yan guys. Kinilabutan ako dun. Grabe, hindi na kami pwedeng magtagal dito guys kasi naka-plastic siya pero siguro binalot na baka balot niya na yan. Imposible naman na kung nilaglag dyan, bakit hindi basag-basag? Huwag ka nang lumapit. Ayan guys, dito ako alam mo yung kinilabutan ako kasi usaping ahas yung inaano natin na may sungay. And pag ilaw ko ng flashlight ko, nakita ko may mga patay na manok. Pero ang nakakapagtaka, ate, bakit hindi niya inubos yung buong manok? Bakit manok? Buo pa yung manok, pero patay na guys. Pero posible rin naman ng aming nakita ay alay ng mga taong gustong makuha ang sinasabi nilang ginto sa ilalim ng punong ito. Pero hindi natin masabi kung ano nga ba yung nakita namin sa ilalim ng punong ito. Sa research ko, Cerates or commonly known as viper snake. Ayan guys, ang tawag daw pala doon sa, anong tawag dito, sa ahas na tinutukoy ko na may sungay na nakita ng isang nakausap natin is viper snake. Which is yung pinaka-venomous snake daw yun. Na, yun nga, uulitin ko yung description ng nakausap ko. May sungay daw, maikli lang siya, pero mataba yung laki nung ahas na yun. And habang kinikwento ko nga sa inyo, pag ilaw ko sa butas, talagang kinilabutan ako literal until now, kinikilabutan ako. Kasi alam ko na nandito lang siya. At nakakapagtaka guys, oh, wala. May nanunugod. Ate, tara na. Nanunugod eh. Ang taas ng kilabot ko dito. Hindi lang ahas lang dito, te. Nadaplisan niya yung tenga. Nadapisan niya? Wala, tara na. Ano kaya? Natin guys, kasi may Nakabahan ako dito. may ibon na nagtingay.
ewan, Ikot siya ng ikot eh. ewan ko kung natamaan ng nakuha na ng ibo namin. Pero nung papasok pa lang kami dito, naghihinga yung ibo. Tapos ngayon, natahimik siya. Pero, nataplisan niya yung tenga Ang ko eh. taplisan yung tenga ni DXis. Kinikilabutan ako oh. Grabe. Hala. Kinakabahan ako. Hindi, kinakabahan kasi ako yung nakita ko. Tsaka, iikot ka pa? Baka, yung ahas kasi. Kaya nga eh, habulin tayo dyan. Oo, nangahabol daw eh. Yan yung ano guys, yan yung mahirap dito sa ganitong places. And alam nyo actually, yung nararamdaman ko ngayon, kakaiba. Halong kaba. Totoo to guys ha, halong kaba. At kilabot. Kinakabahan ako kasi any moment pwedeng magpakita sa amin yung ahas na yun. Kinikilabutan ako kasi ewan ko kung bakit. Talagang hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam ko ngayon kasi ako mismo yung nakailaw doon sa itlog ng ahas. Ayan, syempre aware naman tayo eh na yung mga ganyang snake is venomous talaga siya. And based nga sa research ko na tinatawag nga yung viper snake or horned snake, kwento-kwento, 'di ba? Pag commonly kasi pag ganun yung ahas, sinasabi nila na alaga daw po ito ng mga devil or demons. At tinatawag nilang devil snake or demon snake. 'Di ba? Sa Bible naman, makikita 'yon, yung ganong description na may sungay na ahas, makikita 'yon sa Revelation. Na tinatawag naman nilang serpent. Diba? Kung pag dudugtong-dugtongin nyo, talagang nag-i-exist sila dito sa mundo. And sa moment na to, talagang kakaiba talaga yung nararamdaman ko. Parang gusto ko nang umalis. Ayan, inaaya ko na nga si Maude Exis eh. Kasi talagang yung init ng pakiramdam ko na haluan ng kaba at kilabot. Kaya parang sa palagay ko hindi na kami pwedeng magtagal pa dito. Lalo pag uminit na. Grabe. First time ko lang guys na makakita ng ganun. 'Di ba? Hindi lang to corner ng snake na 'yon. Marami ding malakas ang pakiramdam ko na marami ding nagpapakita dito. Kaya advisable talaga na pag mag-explore sa ganito is gawin na lang ng daytime. Ayan. Grabe no. Hala. Ito yung ano kasi puno ng sampalok, malaking bato. Siguro may binabantayan to dito. Ate, tara na. At sinubukan pa rin naming mag-stay kahit nakakaiba na ang aking pakiramdam. Ayoko na dito. Kakaibang ahas kasi yung makakasalamuhan natin dito eh. Buti sana kung mga elemento lang. Diba? Pero pag Kaya guys, gano'n kasi wala tayong laban. Hindi na rin kami magtatagal dito dahil medyo kinakabahan na Hindi ko itong na kaya. kasama ko. Baka mahimatay pa, di ko kaya buhatin yan. Tara na. Uwi na kami guys. Labas na kami dito. Ha? Tara na. Tara na, nangangatog ng tuhod ko. Hindi natin kayang labanan yan. Mahimatay pa. Bakit? Bakit? Kala ko naman ahas na eh. Tuwagod sa pa ako na ano. Tara na. Ay, ayoko na. Kalabas na kami guys. Hindi na ako tumagal ni Aya. Oo.
Talaga literal, hindi ko na kaya talaga. Aminin ko talaga yan. Kasi, kumbaga, wag nating isaalang-alang yung buhay natin sa ganyan. Kasi, mahirap kalaban guys ang ganong ahas. Tsaka, kakaiba. Buti sana kung normal snake lang siya. Hindi eh. Viper snake yun guys. At kung magre-research kayo, ayan, makikita nyo talaga doon yung sinasabi ko na venomous snake siya. Kaya nung nakita ko yun, hindi ko talaga sabi ko, hindi ko kayang tumagal dito. Lalo't wala kaming dala na kahit ano. Tsaka hindi naman natin alam kung anong gagawin pag nakakita tayo ng ganun. Pero, ito lang naman ang masasabi ko dito sa place na to. Maganda siya. Lalo na dun sa daanan. Papunta dito sa puno ng sampalok. Hindi naman tayo na zero dito dahil natagpuan naman natin yung sampalok na yun. Yun nga lang, nung napuntaan namin kasi yun, kakaiba talaga. Iba yung kaba at kilabot ko. Ayan guys, so kami pa uwi na. Dahil mataas na rin yung sikat ng araw. Oh. Tsaka baka ito na yung labasan ng mga ahas. Kaya talagang kailangan na rin naming bumaba. Ano, ikaw, ano masasabi mo dun sa loob? Ano yan? Ay, ano masasabi mo dun sa nakita mo? Okay lang naman. Hindi naman ako masyadong na-tense. Ako na-tense ako. Doon ako na-stress sa ibon. Oo nga, sumugod. Sinalpok yung tenga ko pero galing siya dito sa likod. Gumanyan siya. Hindi, kanina ko pa siya nakikita eh. Paikot-ikot siya. Parang sumalubong nga sa atin eh. Paikot-ikot. Tapos nung nakarating na tayo dun, sa likod mo, dito Sa na siya. ingay niya, diba? Oo, ang ingay niya eh. Yung ingay niya. Tapos nung na-notice namin na nandyan siya, biglang tumahimik. Tumahimik tapos bigla na lang tayong sinugod. Pero mostly kasi yung mga ganun, alaga ng kanyon, no? Sabi nila. Sabi nila. Sabi nila. Alaga ng mga nakatira dito. Pero grabe yung experience ko na yun. Tara. So, ayun guys, nakakakabang exploration to. Araw pa to guys ha, pero dito ako talaga kinabahan. Pero ganun pa man, masaya ako na na-experience ko tong ganito dahil yun naman yung pinaka-target natin kung ba't tayo gumagawa ng ganitong mga videos, diba? So sa pagkakataong ito, ayan, napakaganda nga ng place. Ang masasabi ko dito, maganda yung place, pero nakakakilabot lang doon sa napuntahan namin na yon, which is masasabi ko na legit talaga na may ahas doon at kakaibang ahas nga ang nakatira. Although hindi man natin na videohan yung ahas na sinasabi nila na may sungay at kung tawagin ay viper snake, siguro mas matutuwa na lang ako na hindi ko na videohan yon dahil kakaiba. Kumbaga magbubuwis buhay ka talaga. Kaya okay na lang din na hindi natin nakasalamuha yung ganong ahas. Kasi nangahabol daw talaga yon. At meron siyang character na rattlesnake. Pag rattlesnake kasi medyo magaslaw yon. Kaya parang nagmix kasi yung karakteristik ng viper snake at rattlesnake sa sinabi sa amin. Kaya nung nakita ko yung itlog na yon at yung mga patay na manok, hindi na ako nagdalawang isip na mag-aya. Kasi meaning to say, may naninirahan talaga doon sa puno ng sampalok na yon, doon sa butas. At may malaking bato. And possible na kaya nandoon yon, dalawang bagay lang yan eh. May nag-aalaga sa kanya na kakaibang nilalang din, kung ano mang elemento. Pangalawa, meron silang binabantayan doon sa puno ng sampalok na yon. Kasi magtataka ka, may napakalaking bato din doon, 'di ba?
So, mas mabuti na lang na umuwi na rin kami dahil tumataas na rin po yung sikat ng araw. Mga maglabasan na rin yung mga ahas at yung may sungay nga na ahas na yon. So, for me, magandang experience to. And sana sa susunod na may mga encounter tayong ganun, may mga knowledge tayo para maiwasan natin. But then again, overall, 100% napakagandang vlog to ngayon. So, maraming salamat guys sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe sa akin at sa aming sa aming North Luzon. Ayan, North Luzon Phantom na team. Okay? Na sila ka-team natin. Si Mauday Exis at Blue Crown Vlog. Ayan. And of course, maraming salamat po. See you again next vlog and God bless you all. Again, please support my YouTube account, Aya Ghostly Hour, and my FB account, Aya Hour.